Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas o ito nga yung teaser. Yes guys, na kung saan nga unang-unang pinakita dito is naghahanap pa rin sila patungkol nga dito kay Irene. And yes guys, lahat nga ay nag-aalala na kasi nga ilang araw nang hindi nagpapakita itong si Irene at kagulat-gulat talaga yun kasi simula nang dumating itong si Irene sa Pilipinas is lagi na lang ito nakita ng mga bida, pero ngayon is hindi na to mahagilap kahit saan, kahit nga itong beshi niya is nag-aalala na at malungkot na nga to, umiyak na nga to at sinisisi na nga niya talaga si Carlos na si Carlos ang pumatay at si Carlos ang huling nakasama daw kasi nito ni Irene ay napagkakasabi sa kanya mismo ni Irene. Kaya nga nung nakarang episode nakita niya pumunta ito sa bahay nila Carlos, ngunit wala itong natagpuan kundi pinaalis lang siya ni Carlos kasi nga baka mahuli si Carlos at mahalatapan ni Lynette na baka totoo nga yung sinasabi. Ito nga ni Joyce na kung saan nga pinakita rin dito na ito nga rin si Chang Susan is nag-aalala at naghahanap din. Kasama nga niya dito si Annalyn at ito nga rin si Josa na kung saan nga this time is pinuntahan na nila yung morgue na kung saan nga alam ni Chang Susan na doon kumukuha ng mga bangkay o mga patay itong best friend niya na mahilig sa sugal at yung mga bangkay na walang nakiklaim is dito nga kinukuha at pinagkakakitaan nga ng best friend niya para sa nga pasugalan at para siyempre hindi sila hulihin ng pulis na kunwari is may namatay yung pala wala tapos pagkakaperahan lang pala nila. And yes guys, dito nga nakita nga nila yung dalawa na nag-aayos ng dito sa may crematory at sinasabi sa kanila na wala naman po dito yung babae niya sinasabi ninyo. Kaya mas maganda is umalis na lang kayo. Ngunit sinabi nga ni Chang Susan, pinipilit niya na hindi, alam ko nandito ito sapagkat dito nga kumukuha ang best friend ko na kung saan meron nga siya dinalang babae doon nung nakarang araw, pero pagkalipas ng isang araw biglang nabago ito, biglang nawala. Nasa na yon? Anong ginawa nyo? Ngunit sinasabi nga na itong dalawa na walang ganyang tao o babae na dinala dito o kinuha dito. At kung meron man is wala na ito. And yes guys, habang nag-usap sila, biglang dumating itong isang kasama niya at sinabi niya na, "Boss, okay na lahat. Ano na bang gagawin natin dito sa babae?" At nung narinig nga nila ito, nagulat sila Tapos itong si Annalyn nakaisip ng paraan kung dito makbo doon sa loob ng morgue at hinanap nga niya ito. Ngunit sa pagtakbo niya, gusto siyang pigilan. Sabi sa kanya, "Miss, bawal pumasok dyan, bawal pumunta dyan." Ngunit talagang determinado itong si Annalyn na pumunta ron kasi gusto niyang malaman, kasi naniniwala sila na yung babaeng narinig nila ay ayun nga ay si Irene. Ngunit itong dalawa is talagang nagmamatigas susunod pa sana sila, ngunit pinigilan sila ni Josa at ito nga ni Chang Susan at sinabi na, "Saan kayo pupunta? Hindi pwede, mayroon lang kaming gustong malaman at kapag siguradong totoo yon, makukulong kayo, pero kung sakaling hindi man, kami ang kasuhan nyo, ipakulong na nyo dahil nanggugulo kami." And yes guys, di nga nakapalag tong dalawa talagang makita mo galit na galit tong si Josa at ito nga si Chang Susan. Gusto nilang malaman yung totoo, gusto nilang malaman kung nasa na ba talaga itong si Irene kasi gusto rin nila itong tulungan. Samantala, dito naman guys, ipinakita na itong si Lynette is talagang nakatali pa rin at talagang hinostage na siya ng asawa niyang si Carlos. And yes guys, ayaw niya kasing umalis tong si Lynette kasi pag umalis to sigurado mabubuking siya at magsusumbong ito sa polis, kung hindi man dito kala Annalyn, kina RJ. At pag nangyari yun, same lang mapapahamak tong si Carlos. Hindi lang yung name niya ang malalagay sa panganib, kundi pati lahat na pwede rin siyang makulong ay niyang worst doon. Pero yun nga kasi yung katotohanan na alam na ni Lynette na pinatay nga niya itong si Irene at itong pakawalan ni Carlos. Bakit? Kasi nga magsusumbong at itong si Carlos takot na takot kaya nga wala siyang choice kundi itali at itago itong si Lynette sa isang lugar na walang nakakaalam kundi si Carlos lang At itong si Lynette is tinatanungan niya kung nasan ako, bakit mo ako tinatali, anong dahilan ayaw mo akong pakawalan.
may narinig pa nga itong kausap si Carlos, ngunit nung tinanong niya ito, hindi ito sumasagot si Carlos. Ngunit sinabi nga ni Lynette, alam ko meron kang kausap, meron kang kasabuhat. Ngunit sinasabi nga ni Carlos na pasensya ka na kung tinali kita, sapagkat ginawa ko lang ito dahil ayaw kitang saktan at ayaw ko rin mawala ka sa akin at ayaw ko rin magsumbong ka. Yes guys, dito nga no, sabi ni Lynette na kumbaga parang inuuto niya to si Carlos kasi alam niyang love siya nito eh. Kaya kinausap niya at sinabi niya na alam ko na kung bakit ka nagkakaganyang Carlos, at alam ko na rin na katulad ka rin ni Moira. Tapos hindi alam ito ni Carlos na may naabot pala tong si Lynette na pamalo at pinalo nga ito sa kanya. Yes guys, ito nga ay pinggan at solid to na pinggan, dito plastic to, kaya hinampas si Carlos sa ulo para lang makatakas itong si Lynette. Kasi kung di niya gagawin yun, di niya alam kung paano siya tatakas o saan siya pupunta. Kasi talagang mahigpit ang bantay ni Carlos. At ay lang tanging naisip na paraan ni Lynette. Ang tanong lang dyan guys is, tama ba yung ginawa niya? Saktan niya si Carlos? Kasi baka saktan din siya, baka patayin. Or mas maganda na lang tumahimik siya at kausapin niya ng maayos si Carlos para pakawalan siya. Pero depende kay direct yan guys no? Pero ito nga guys, pinakita huli no, na itong si Annalyn patuloy na pagtakbo doon sa morgue. Yes guys, na hanggang sa makita niya kung nasan yung morgue at pagpunta niya doon, nagulat siya kasi may nakita siyang babae. Yes guys, at may mahabol pa rin siya sa kanya no, na kung saan nakasunod nga isa, ngunit hindi siya napigilan kundi buksan yung tao, yung mukha ng taong nakatakip no, na kung saan may nakatakip itong kurtinang puti. At pagkahugot nga niya no, at pagkaalis niya sa mukha ng nandun na nakahiga sa morgue is na-confirm niya at nagulat siya na ayun talaga ay si Tita Irene. Yes guys, talagang nagulat itong si Annalyn kasi talagang na-confirm niya na patay na nga itong si Tita Irene niya. And at the same time talagang ito nga si Tita Irene niya is siya yung itinatago no, nandito sa morgue at matagal na nilang hinahanap, ilang araw na, kahit itong beshi niya na si Joyce na iniiyakan pa nga itong si Carlos at kahit na sino para lang makita itong si Irene. At nandito na nga at halos di rin siya makapaniwala kasi alam niya na mabait ito, naging mabait sa kanya to lalo nung una nilang pagkikita. Ngunit kahit anong ikagulat ni Annalyn, wala na rin siyang magawa kundi sabihin ang totoo, malaman ang totoo. At sabihin niya nga ang totoo dito nga kina Chang Susan at kina Josa. At hindi malalaman din to ng beshi niya kasi nga itong beshi ni Irene na si Joyce is papunta na rin dito sa morgue. At actually may mga kasama na ngang pulis pag punta nun dito. At yung tanong dyan guys is, grabe talaga, ano kaya mangyari bukas no, paano natin yung full episode niyan. At ito kayang beshi ni Irene, ano kayang gagawin niya para makuha ang hostisya. At itong si Lynette, makakatakas ba siya dito kay Carlos o baka mahuhuli siya? At itong si Annalyn, ano kayang gagawin nila para tulungan ang bangkay at maging maayos itong pagkakalibing ni Irene. At salamat sa panonood sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat-ingat kayo palagi. Bye-bye.